Isa na naman masakit na gabi para sa Los Angeles Lakers sa kanilang latest game kung saan sila ay natalo ng 129-99 sa isang blowout loss na halos hindi na nila nabawi ang momentum mula sa simula hanggang dulo. Hindi lang score ang nakakabigat, yung third quarter mismo ay naging ganap na collapse. Ayon kay JJ Redick, "We got blitzed in the third." Ibig sabihin, yung Lakers ay hindi lang bumagsak, parang winasak ang laro nila after halftime. May mga nag-uusap ngayon tungkol sa mga tensyon sa loob ng locker room, lalo na sa role ng mga key players tulad nila Luka Doncic at LeBron James na nagbigay ng 29 at 11 points respectively. Pero kulang ang suporta ng iba para ma-extend yung laban. Tingnan natin ang breakdown ng mga nangyari ngayong gabi. Ang Lakers na may big hopes this season ay nawala ang control sa third quarter. Nagmistulang iba ang Lakers sa simula at sa huling 24 minutes. Ayon kay JJ Redick, hindi sapat yung intensity at defensive focus pagkatapos ng halftime at yun ang nagbigay daan para palakihin ang kalaban ng lead at tuluyang pahirapan ng Lakers. Ngayon, sa offense, 29 points ni Luka at 11 ni LeBron ay hindi sapat para palakasin ang scoring output ng team. Yung iba pang role players ay hindi nag-step up sa tamang oras, kaya yung team flow biglang nawala. Sa ganitong klaseng losses, nagiging mas malinaw yung mga kahinaan ng roster, lalo na yung depth at consistency ng rotation. At habang pinag-uusapan natin yung performance ng Lakers, may lumalabas na trade chatter sa league at hindi lang Lakers news ito. Ayon sa report, may sinabi si Dalton Knecht na di masaya sa kanyang playing minutes at umano'y nag-request ng trade, lalo na't papalapit na ang February 5th trade deadline. Itong mga ganitong incidents di lang basta speculation, nagre-reflect ito ng pressure at expectation sa mga young players na gustong maglaro ng mas malaki, lalo na pag competitive ang team goals niya. Pero hindi lang Lakers ang nasa trade market drama ngayon. Big news sa NBA ang tungkol kay Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks na ayon sa mga source ay handang magkaroon ng bagong home bago o sa paligid ng February 5th deadline, habang ang Bucks kinag-uusap na rin with rival teams tungkol sa potential offers para sa 2 beses na MVP. Ito ay dahil sa kanyang sitwasyon sa team at kung paano nila balak i-navigate ang future ni Giannis habang humaharap sa trade talks at posibleng realignment ng roster para sa contender status. Balik tayo sa Lakers. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung paano nila babawiin yung performance na kagabi, pero kung paano nila ihahandle ang internal expectations ng players at kung paano nila mabibigyan si Luka at LeBron ang true support sa scoring at defense para hindi mauulit ang ganitong klaseng blowout. Ito yung klaseng issue na pwedeng lumaki kung hindi maaayos agad, lalo na pag trade season na. At ngayon, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Sino sa tingin nyo ang pinaka-responsable sa third quarter collapse? Dapat bang i-trade si Dalton Knecht kung hindi siya kontento sa minutes? At kung sakali, dapat bang i-target ng Lakers si Giannis kung magiging available siya? Comment down below, share nyo mga honest takes nyo, at susunod nating talakayin yan sa next video.